welcome po sa Welcome Wednesday. And I know this is our first topic sa Biblical Foundation 2. No? So, dapat tatanungin ko talaga sa inyo talaga, if you died tonight, do you know for sure you would go to heaven? And I saw some of you talagang nagtaas ang kamay that you're very sure ang yayabang nyo. No, I'm just kidding. In fact, some of us, hindi nagtaas ang kamay kasi you also feel na like, mayabang naman ako pag sinabi ko talagang sigurado ako, di ba? So, akala natin, humble tayo nun. Kasi, in fact, some of us would say, I hope so. Kasi maaring nag-iisip tayo, sana nga langit ako, or maybe, ang iba sagot sa atin, I'm trying my best, no, to get there. But you know what? Apostle John, who happens to be very close to Jesus, said in the Bible, which was something very different. And this is what he says. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Napansin niyo po ba yun? He didn't say that you may hope to have eternal life. He didn't say that you may guess, but he said that you may know. Maliwanag po? Now, God wants His children to live with confidence and peace and assurance. And kaya po ang sulat niya dito, if you want to really know yung talagang you have eternal life, imagine He wrote the whole letter just to make us know, di ba, that we have eternal life. Now, do you want to know? Okay, good. You read 1 John. Okay, that is your assignment. Okay? Kasi hindi naman natin mababasa lahat ngayon yan, di ba? But at least we will try our best to discuss most of it. Pero if you really want to be sure of your salvation and you want to make sure na tama yung intindi natin, you read 1 John. Okay, Ben? Because that's the very reason why he wrote 1 John. Maliwanag, every book in the Bible has a purpose. Kaya dun yung titingnan, yung context niya based on the very purpose of the writer. Okay? So, kaya dito, we are to discuss yung pong assurance of salvation. Di ba? So, basahin po natin. Sabi rito, and the testimony is this, that God has given us eternal life. And this life is in His Son. He who has the Son has the life. He who does not have the Son of God does not have the life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Now, how many of you have Jesus in your heart? Okay, good. Now, how many of you have ever doubted your salvation? Yung talaga nagdududa ka. Minsan nagdududa ka, parang, Christian ba talaga ako? Ligtas ba talaga ako? Yung iba sa inyo, nagtaas ang kamay kasi you feel like, as of now, yes. But, maaring mamaya, pagka inip ka na, kakaantay ng Grab, tapos inunahan ka ng iba. Galit ka ngayon. Tapos pagkagalit mo, Lord, ligtas pa ba ako? Ganun, di ba? Minsan ganun yung di ba? Yung na-experience natin. So, and alam niyo po ba the implication if we are doubting God's promised salvation? Etong implications. But imagine he wrote that in verse 11. Now, if you read a little, parang yung unang verses. Ano sabi niya? If we receive the testimony of men, sabi niya, the testimony of God, of course, is greater. For the testimony of God is this, that He has testified concerning His Son. Remember the testimony concerning His Son? That he who has the Son has life, and who does not have the Son of God does not have life. And sabi niya, the one who believes in the Son of God has the testimony in himself. Sabi niya, the one who does not believe, God has made him a liar. So every time we doubt our salvation, despite the fact that we have Jesus in our hearts, we are saying to God, you are a liar. No, mabigat yun mabigat na paratang yun. And I believe that none of us would dare to say that God is a liar.
Tayo pa ang nagsisinungaling, pero hindi ang Diyos. Kaya nga, yung pong assurance of salvation ay napakahalagang bagay sa atin. It's not about our humility, it is about trusting the very promise of God. Kaya ito po importante ito. God doesn't want His children to be living in a spiritual uncertainty. Kaya po, imagine lang, you're going to the airport and 2 passengers are boarding. One passenger says, I hope this ticket works. Yung isa naman, I know I'm flying because I have a confirmed ticket. Now, both may feel differently emotionally, but the security is not in the feeling. It is in the ticket. Tama? Ganon din ang salvation. Assurance is not based on feelings, but on God's promise. Nagsisinungaling ba si God? Hindi. Ang tanong lang ito, what does salvation mean? Kasi minsan, di ba, before we think about assurance, kailangan maging maliwanag muna tayo. What we must ask, salvation from what? Di ba, saan ako niligtas? Saan ako tiyak na ligtas ako? Natanong nyo ba yan? Ngayon, tanungin nyo na. Diba? Kasi dapat may maliwanag sa atin, saan ba ako niligtas? Yeah, salvation means that we are, means being saved from the penalty of sin. Remember, if you attended the Biblical Foundation 1, isa sa mga penalty is death. And in fact, that's the major penalty, death. And when we talk about death, it's an eternal separation from God. And you will be in torment forever, as in 24/7. Bigat nun, ha? And God saved us from that consequence of sin. And we were also saved from the power of sin. Imagine we were dead to sin and became alive to righteousness. And by God's grace, we can now say no to ungodliness. At hindi lang yun. God saved us from the presence of sin. Totoo ba yan? Yes. It helps us to see that salvation in 3 stages. Ganito yan. Saved from the penalty of sin means we are justified. Ang tawag dyan sa technical term, sa Christian or sa theology, justification. Now, saved from the power of sin, that's what we call sanctification. We are set apart to live for God. At dahan-dahan, we are changing from glory to glory. Now, when we talk about saved from the presence of sin, this is something future, glorification. So ano bang ibig sabihin ng presence of sin? Yung saved from the presence of sin. It means this, one day, sin will no longer exist in us or around us. Type niyo ba yan? Di ba parang not just forgiven, we are not just forgiven, we are not just controlled, it's totally gone. As in, sabi nga ng Revelation 21:4, no more death, no more mourning, no more crying or pain. Lahat ng yon ay dahil sa kasalanan. And since sin will be taken away, completely removed, ay naku, wala nang ganon. Wala nang iyakan, wala nang death, wala nang pain, wala nang sakit. And ang sarap atang maisip yun, no? Yes, at right now, we still struggle with temptation. We still live in a broken world. We still battle sin daily. But in the future, no more temptation, no more sinful desires, no more brokenness. Marami sa atin na-frustrate sa ganung bagay, tama ba? Biruin nyo, one day, God has already saved us, but that is reserved for us. In the day of glorification, wala na lahat yan. We will be perfectly holy forever. Di ba? Now, imagine lang nyo po, alimbawa lang, yung pong, pollution, for example, pollution. Nabubuhay tayo in a city filled with pollution. Parang Pilipinas. Di ba? Subukan nyo, ang itim ata ng ilong natin palagi. Diba? Yung justification, parang you are now declared safe. Safe na. But yung sanctification, you still have to wear a mask and avoid toxins. Kasi kahit safe na, maaari ka pa rin ma-infect o maapektuhan. Di ba? Pero yung glorification, you are moved to a place perfectly clean air. Yun ang idea ng Panginoon. No pollution at all.
Kaya nga, sabi ni Lord, we shall be like Him. Diba? For we shall see Him as He is. Makikita niyo pag binasa niyo yung 1 John. So yun ang ating inaasahan. Yun ang sinasabi ng Lord, that we are saved from the penalty of sin, we are saved from the power of sin, and we are saved from the presence of sin. So ang idea ng Panginoon Diyos, He wants us to understand that ito po, if we have this motive, if we have this hope, I mean, imagine, yung hope natin will help us to be motivated to purify ourselves. You will read that in 1 John. For example, 1 John 3:3. Everyone who has this hope purifies himself. So it's a great comfort for all of us na this is not our world. Kung nasasaktan ka, nahihirapan ka, tumataas ang presyo ng gasolina, huwag kang mag-alala. Sa langit, hindi mo na kailangan yon. Di ba? And sinasabi na ng Diyos sa atin, yan ang ating kaligtasang natatanggap. Kaya salvation means, I am no longer condemned, I am being changed, and one day, I will be completely free. Diba? Sarap, no? Yun ang salvation natin. Can you imagine before God saved us, we were dead? We were all like walking dead people. No, walang magawa. Alam niyo yung mga walking dead, no? Parang wala silang kasense. Ganyan sila na lang. Tapos kakainin lang kung sino. Parang wala silang naiisip. And dun tayo kasi sabi kasi ng Lord, for the wages of sin is death. And ang bigat nito, sabi nga nun, and you were dead in your trespasses and sins. Now, if you have your Bible with you, can you just open your Bible in Ephesians chapter 2? Tingnan lang natin to, ha? Maganda to eh. Paano ba dinidescribe ang isang patay sa spiritual? No? Paano nyo malalaman na patay tayo spiritually? Ephesians 2, verses... Okay. 1 to 3. Ayan. Ito sabi ganon. And you were dead in your trespasses and sins. So how would you describe that based on this passage? In which you formerly walk according to the course of this world. Napansin niyo po? Sabi niya, kapag patay ka, wala kang choice. You just follow what the world dictates. Pag sinabi ng mundo, gwapo ang kalbo, marami magpapakalbo. Pag sinabi ng mundo, gwapo ang mahabang buhok, maraming mahabang buhok. Naku, ano nyo? We will just follow. Naalala ko yung pantalon noon, nung panahon ko, nung bata ako, talagang elephant pants ang tawag namin, bell bottom. Di ba? Talagang, nagwawalis ng kalye yung kay malinis ang Pilipinas noon eh. Di ba? Ang linis talaga. Ngayon, nauso yung baston. So, lahat naman, baston na lahat. Tapos ngayon, straight cut. Lahat na straight cut. Ibig sabihin, we will just follow what the world dictates, di ba? Parang kumbaga noon, pagka wala kang Betamax, hindi ka in. Di ba? O, noon nag-ipon ka pa, sobrang nag-ipon ka, nagkaroon ka ng Betamax, VHS na. Di ba? Tapos, inis ka, ipon ka na naman. Pagod na pagod ka sa buhay kasi patay nga tayo, sunod lang tayo sa sunod eh. Ayan, may VHS ka na, VCD naman. Di ba? Tapos, relax ka lang, dahan-dahan. Darating tayo dyan. Pupunta tayo sa Laserdisc, di ba? O pagkatapos anong Laserdisc? DVD naman, di ba? Tapos Blu-ray. Habol ka ng habol. Kasi yun ang sabi ng mundo eh. Wala kang choice. We're dead. Now, hindi lang yun ang manifestation ng death. We're just following according to the prince of the power of the air. Minsan, parang wala tayong ka-choice. Ano nangyayari sa atin? Di ba? Yung iba mas malala. Parang, sabi nga nun, among them, we too are formerly live in the lust of our flesh. Anything that will satisfy our flesh, anything that will make us happy, joyful, based on our fleshly desires, yun ang sinusundan natin. And ang pinakamalungkot, no matter how we try to become better, we are still under God's wrath. And anong ibig sabihin? You're dead. Naku ha? Yun ang ating sitwasyon. Kaya nga, hindi natin kailangan ng advice para maging mabuti. Ang akala ng tao, we can only be saved pagka naging mabuti na tayo. Hindi. Kaya si Jesus Christ did not come to make bad people good. He came to make dead people alive. Paano magiging alive?
Yung kaya mo nang tumayo and say to the world, sorry, hindi ikaw ang masusunod sa buhay ko. Di ba? Meron na akong Diyos na sinusundan. Sorry, hindi na yung kagustuhan ko masusunod. Yung kagustuhan na ng Diyos. Naunawaan po? Kaya nga, sa marami sa atin, parang wala tayong kalaban-laban sa mga offer sa atin ng daigdig. Parang ang lungkot ng... Kaya nga, tingnan nyo, sa daming distraction ngayon. Sa daming distraction ngayon. Magpe-pray ka na lang. Biglang mayroong magte-text sa iyo. Tapos inopen mo kasi Bible verse. Pag gato, tuloy-tuloy na, reels na. Hindi ka na nakaalis. Tapos mag-i-amen ka na, naka 3 hours ka na. Wow! 3 hours of prayer. Di ba? With reels. Yun ang malungkot na realidad. Pero alam niyo ho, kaya doon masasabi mo, hindi ka masusunod sa akin. Di ba? Kaya nga, just imagine a man na nalulunod. He does not need an advice. Nakakita na ba kayo ng nalulunod? O ito, basahin mo how to swim. Hindi ganun ang kailangan mong gawin. Ang kailangan mong gawin ay i-rescue siya. Hagisan mo siya ng tali para hatakin mo siya, iligtas mo siya. So most of us understand that Jesus saved us from the penalty of sin. And we're learning that He saved us from the power of sin. But there's something that we often forget. One day, God will save us from the very presence of sin. No, the war is still ongoing. Isipin nyo na mabuti. And imagine that you are there. You're living there sa Iran. Diba? Dati Iran yun. Ewan ko ba, naging Iran na eh. Di ba? Pasosyal na rin ako, Iran. Iran. Now, imagine, no? Every day, you hear gunfire, you see destruction, you live on edge. Then one day, the announcement comes. The war is over. Wow, sarap, no? At first, things don't look different. Ganun pa rin. There are still damaged buildings, still reminders of battles. But slowly, the weapons disappear. The fear fades. And the city is rebuilt. And one day, there is no more war at all. And that's the Christian life. One day. Right now, we're still in the battlefield of sin. We find temptation, we struggle with weakness, we live in a broken world, but one day, the war will be completely over. Yun yung salvation na natanggap natin sa Diyos. Kaya nga, in Christ, the penalty is paid. The power is broken. And one day, the presence of sin will be gone. And the Christian hope is not just that things will get better, but that everything broken will be made perfect. Sarap, no? Biro mo, yan ang ating kaligtasang inaasahan. At yan ang kaligtasang ating natanggap. Ngayon, ano naman yung assurance? Kasi assurance of salvation eh. No? Paano ko matitiyak na akin yan? Paano ko malalaman na talagang akin yan? You see, assurance of salvation is the confidence that you truly belong to Christ and have eternal life. Talaga bang kay Kristo ako? Kinukumbinsi ko lang ba yung sarili kong kay Kristo ako? Now, how would I know na kay Kristo ako? Nakuha ninyo? Kasi kahit nakumbinsi mo yung sarili mo, kung hindi ka talaga kay Kristo, hindi ka kay Kristo. No? Kahit sabihin mo, anak ako ni Pastor Bong, kung hindi talaga kita anak, hindi kita anak. So, anong gagawin natin? So, balikan natin. The things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. John wrote his entire letter for this purpose. Kaya sabi niya, ulitin ko lang I write these things so that you may know that you have eternal life. Ulitin natin, know, not guess, not hope, or assume. Kailangan malaman natin. So paano? Ano dapat kong malaman? First, God has given you eternal life. Yung eternal life is something that, it is not something that you earn. It is something that you receive. Because it's something that God has given. Naunawan. Kaya nga, sabi ng Panginoon Diyos, paano niya ito binibigay? Sabi niya, and this is a testimony, God has given us what? Eternal life. Paano? Paano niya binigay? It is, and this life is in His
Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. So, anong binigay sa atin ng Diyos? Eternal life. And saan makikita? Kay Jesus. At kung meron kang Jesus, ano meron ka? Eternal life. Ang kulit, no? Para ang kulit naman ito. You cannot separate eternal life from Jesus Christ. Maraming tao, they like eternal life, but they don't like Jesus. Hindi pa pwede yun. Parang ganito yun, no? Gusto ko yung eternal life, pero ayoko sumama kay Jesus. No, ayoko sumunod sa kagustuhan niya. I have to go on my own. Hindi pwede. Kasi if you want eternal life, Jesus and eternal life are inseparable. Uy, tama na. Nung last time, mali ako eh. Diba? Anong sinasabi ng Diyos dito? Hindi pwedeng mamili. Kasi Jesus Christ Himself is the life. Di ba? Kaya nga, from Jesus Himself, itong sinabi niya. Kinote ito ni John sa kanyang Gospel of John. Sa John 27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Makikita nyo, in the last days, many will come to me and say, "Lord, Lord, did we not prophesy in your name?" Di ba? "Cast out demons in your name, perform miracles in your name." Sabi ni Lord, "I never knew you, you doers of iniquity." Unlike dito mga sheep, I know them, they follow me. Nakuha ninyo? They hear my voice. So, ang laking contrast. And anong pangako niya? "And I give eternal life to them. They will never perish, and no one will snatch them out of my hand." Now, tapusin lang natin sinabi ni Jesus. Sabi ng gano'n, "So, my Father was given them to me is greater than all." Sabi niya, "And no one is able to snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one." Now, ano napansin ninyo? Kung maiikli natin yan, I give them what? Eternal life, and they shall never perish. Ano ibig sabihin ng they shall never perish? Never shall perish. Yun lang yun. Hindi ka na mapapahamak. Now, anong promises niya? Notice the 3 promises. Eternal life, they will never perish, and look at this, no one can snatch them out from His and His Father's hands. Grabe! O isipin nyo na lang tong cellphone na to. Hawak ko. "And my Father who is greater than all, no one can snatch them out of my Father's hand." Sige nga, kunin mo nga. Don't tupas. Kaya mo? Hindi. Kasi bakit? Si Lord may hawak who is greater than all. Hindi tayo may hawak kay God. Hindi tayo may hawak kay Jesus. Siyang may hawak sa atin. Eto maganda. Si Jesus at si God the Father are one. Hindi sila maghihiwalay. Sa sigurado ang ating kaligtasan. Naunawaan ba? Hindi tayo may hawak. Paano kung bumitaw ka? Kahit bumitaw, hindi may ikaw may hawak eh. Si Jesus may hawak sa'yo at si God may hawak sa'yo. Kaya kahit bumitaw ka, parang anak yan, tumatawid kang ganyan, hawak-hawak mong ganyan, di ba? Bumitaw. Kahit bumitaw ka, hawak pa rin eh. Halimbawa lang, yung sabi kasi incoming pala apo ko, meron na. Na-promote na ako nung Tuesday ng apostleship. Apostol na ako, legit. Kasi meron na akong apostolic ministry. Di hawak-hawak ko yung bata. Nilagay ko dito. Ang likot. Sobrang likot. Sabi nga na sa baka malaglag yan. Ako may hawak. Hindi siyang may hawak sa akin. Kung gusto mo mawala, tatapong ko. Nakuha niyo, desisyon ko yun. Pero hindi siyang may hawak sa akin. Yun ang sinasabi ni Jesus. Yung security natin has nothing to do with us. It has something to do with Him who holds us. Amen po? Amen. Kaya, sabi nga ni Spurgeon, if Christ paid for my sins, God will never demand payment twice. Isang bayaran lang. Kasi bakit importante yan? Tingnan nyo, how can I be sure that I am saved? Because God gave me eternal life. Because I have Jesus. Diba? Hindi yun parang
Kasi pinaghihirapan ko eh. Hindi. Paano kung magkasala ako? Ayan ang lumatanong ng marami. Paano kung nagkamali ako? Paano kung mamaya nakipag-away ako? Paano na? Nako, itong second reason why we are assured, all your sins have been forgiven. Wow! Paano ko nakakatiyak dyan? Itong sabi ni Paul, pinaliwanag ni Paul, when you were dead in your transgressions and the uncircumcision of your flesh, He made you what? Alive together with Him, having forgiven us some of our transgressions. Few. All. All. Ano yung all? Anong ibig sabihin ng all? Di ba? Lahat daw eh. All of them. Ano yung all? Past, present, and future. Hindi tama yan. Di ba? Kung tinanggap mo na si Jesus, pinatawad ka na. Yung susunod, hindi na. Ganun ba yun? Hindi, nung namatay si Jesus, sino ditong present na? Nung binayaran niya yung kasalanan, sino dito yung buhay na? Meron? So you mean to say, when He died on the cross to pay for our sins, hindi pa tayo na ipanganak? So everything that He paid for, hindi pa nangyayari? O di future lahat yun? All. Ay, ang sarap naman. Yes. Ang sarap talaga. Kaya nga yung word na tetelestai, sa noong panahon na yon, pag may utang ka at bayad na, tinatatakan ng tetelestai. Ang ibig sabihin nun, paid in full. And alam nyo ba kung saan ginamit ni Jesus yung same word na yan? Sa cross. Kanyang second to the last word. Sabi niya, therefore, when Jesus had received the sour wine, He said, tetelestai. And He bowed His head and gave up His spirit. Fully paid. Paid in full. Grabe, no? Yun yung ibig sabihin ng tetelestai. Kaya sabi niya, ang sinasabi ni Jesus, bayad na lahat. Ang inisip na ba, hindi. God will pay yung sabi kasi may ibang sabi, Jesus paid most of your sins, but the rest, ikaw na. Parang ganito. Yung mortgage mo sa bahay, binayaran niya 99%. Nag-iwan pa siya ng piso. Bakit pa? Di, binayaran niya na lahat. Wala na tayong idadagdag. Nakuha ninyo? Wala na tayong idadagdag. Bakit importante yan? Alam niyo, yung Golden Gate Bridge. During its construction in the 1930s, si Chief Engineer Joseph Strauss required something very unusual for that era. A massive safety net suspended under the bridge. Ano nangyari? Dahil sa net na yan, 19 lives were saved. Yung mga nalalaglag na workers. Those survivors formed what they jokingly called the Halfway to Hell Club. Before this, bridge construction was extremely deadly. Naging madali ba ang naging construction lang? Naging mabilis pa? Yes, indirectly, but significantly. Bakit? Workers were more confident. Without a net, workers were literally risking death every day. With the net, they were less afraid. They could focus better. They worked more freely and efficiently. Now, fewer delays from accidents. Kasi siyempre, kung may aksidente, matitigil ang trabaho. Magkakaroon ng investigasyon. Di ba? Yung mga workers, magbabawasan. Tama ba? At hindi na, yung net, yung reduce ng fatalities. Fewer interruptions, smoother progress. Itong maganda, yung moral nila went up. Kasi nga, workers feel protected. Productivity increases. Teamwork improves. Risk-taking becomes possible. Kaya ang Christian, hindi takot. Kaya sila, pansinin nyo, noong panahon ng COVID, alam nyo ba, yung mga Christians, tumutulong sa mga may sakit. Hindi sila takot mamatay. Kahit nung panahon na mayroong
ano yan, hindi pandemic ang tawag pa kasi noon dahil local area lang sa Rome. Noong nagtakbuhan lahat ng mga Romans, kaya naging Christian ng marami. Kasi yung mga Christian, they stayed. They were willing to help those who are sick. Bakit? Kasi nga, hindi sila takot mamatay. Wala silang fear dahil alam nila they will go with to the Lord. Ang problema ngayon, ang Christians, una pa silang natatakot. Naalala ko nga po si John Wesley. Si John Wesley, isipin niyo nasa barko, magpipreach ng gospel doon sa Amerika. Pero hindi niya naintindihan ang gospel. Ito ngayon, yung barkong sinasakyan nila, talagang tinamaan ng bagyo. At talagang natakot siya. Yung mga Moravian Christians, binigay yung kanilang mga life vest. At nagkakantahan ng blessed assurance. Naku, para nakakainis, di ba? Ito nagkakantahan pa. Sabi ni John Wesley, I am here going to the heathens to save them. But who will save me? Doon niya na-realize, itong mga Moravian Christians, they have the message. And there he called upon Jesus and he experienced salvation. Kaya alam nyo, maraming tao, they're very religious, pero pag-usapan ng patayan na, kahit mga, huwag kayo magagalit yung nagtaas ng 10, pag kayo namuntikangan masagasaan, salamat sa Diyos. Alam ko yan kasi magbabaptize ako Sasabihin ko sa kanila, wala na kung dagat. Handa ka na bang sumunod kay Jesus hanggang kamatayan? At ito ang unang tanda nun. Opo. Nung ilulubog na. Ilulubog pa lang Diba? Minsan, iba yung sinasabi natin sa ginagawa natin. Nakuha ninyo? Kasi, hindi natin malalaman yung assurance hanggang hindi tayo nando sa bingit. Kaya ako purihin ng Panginoon Diyos Nung minsan nagpatingin ako, sabi nung doktor, pa-check mo yung lalamunan mo, mukhang may cancer ka. Talaga? Praise God. Sabi niya, hindi ka natatakot? Ba't mo naman natatakot? Hindi man ako mamamatay. Lilipat na ako ng tirahan. Ikaw, takot ka no? Di sineran ko na siya gospel. Takot siya Nakuha ninyo? Kasi sa totoo lang, ba't ka matatakot? Yung buhay natin kay Jesus na Nakuha ninyo? Kaya nga itong napakagandang hamon sa atin Ang test talaga sa atin ay hindi yung pong pagkalahat ay okay. Malalaman niya na pag may sakit na. Yung prayer, please, kailangan ko gumaling. Kaya tinatanong ko madalas pag magpapapray, bakit gusto mong gumaling? Kasi, ayoko pa mamatay. Meron ka pa bang gagawin para kay Lord? Naalala ko, may nagpa-pray. Sabi niya, Pastor, pag-pray niyo naman ako, may sakit ako nahihirapan na ako, dahil gastos. Sabi ko, sige, pag-pray kita. Lord, kung hindi naman niyo siya pagagalingin at gagastos lang siya, kunin mo na. Sabi tuloy sa akin, wala namang ganyanan. Siyempre, nagsasabi lang naman ako ng totoo kung nararamdaman. Di ba? Nagpa-pray ka Kaya wala nang gusto magpa-pray sa akin ngayon. Takot sila. Di ba? Kasi sa totoo lang, alam nyo, yung net created what? An environment where workers could perform at their best. At ang pinakamaganda dito, when workers knew there was not a net beneath them. Can you imagine? Ito ang nangyayari. They work with freedom, not fear. At yan tayo. Yan tayo, the reason why we can freely work and serve God. Hindi natin nagiging issue ang mamamatay ako sa gutom, wala ng pera. Ano ka ba? Kung hanggat mayroon tayong gagawin pa para sa plano ng mission ng Diyos, tayo ay immortal. Kaya nga, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. He will take care of us. He will provide for us. Naunawaan po, ang taas ang gasolina. Mas mataas ang Diyos ko dyan. Hindi niya maaabot ang Diyos ko.
Hanggat may pinagagawa siya, He will provide. Ngayon, kung tapos na tayo, di tapos na. Nakuha natin? Kaya sabi isa, wag naman agad. Kaya nga, security does not produce laziness. It produces freedom to live fully. Kaya dapat, talagang ibuhos natin yung buhay natin kasi hindi natin kailangan katakutan yung mga nagaganap. Tama? Hindi ko sinasabing wala tayong pakialam sa mga nangyayari. We pray, we trust God. Kaya ngayon anak ko tatawag, pa, tataas yung gasolina, kapag pakarga ka na. Wag na. Okay lang yun. Ayoko makipag-unahan sa mga gasoline station. Sabi niya, hindi ka ba natatakot magmahal? Ba't ako matatakot? Hindi naman ako nakasasakyan. Hindi, joke lang. Joke lang. Hindi. Si Lord naman, hanggat may pinagagawa si God, siya magpo-provide. Hindi ko sinasabi na ako nagtitipid ako. Hindi ko sinasabi hindi ako magiging irresponsable. Responsable ako. Ang problema ko lang, ayokong balutan ng takot. Gusto kong balutan ako ng kalayaan sa pagsisilbi sa Diyos. Amen? Kaya, maging si Apostle, Paul, itong sabi niya, sa Romans, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. He was talking about our relationship with God. That when we face God, there would be no more condemnation. Yan ang sinasabi niya. It's not about yung earthly lang, kundi mismo pagharap mo kay God, wala nang condemnation. You are declared not guilty. Amazing. At ito yung justification na, sinabi niya, you are justified, not on probation. Hindi yung parang, checkin ko pa kung okay ka. Kapag hindi ka okay, tatanggalin kita sa justified list. Di ba? Hindi. You're not on probation. When we are in Christ Jesus, He sees the holiness of Christ. He sees the perfection of Christ, not us. Kung tayo lang, wala tayong pag-asa. Kaya naman, anong ibig sabihin ng justified? Just as if you have not sinned. Grabe, no? Whenever God looks at us, as if wala tayong kasalanan. Not guilty. Siyempre, pag tinitingnan natin sarili natin, ang dami kong kasalanan. Oo, kaya nga tayo nilinis ni God eh. Alam nyo, meron pong pag-aaral noon, sabi nila, kapag meron kanyari murder case, para daw mapapagtakpan yung ebidensya, binubuhusan ng dugo. Hindi na nila alam kung anong dugo yun. Nakuha ninyo? And imagine, yung dugo ni Jesus ang ibinuho sa atin. Wala nang evidence. Kasi ang nakikita na. Kaya nga pag binasa niyo yung Colossians kanina, yung continuation doon, wala nang any certification na magiging against us. Dahil pinako na ni Jesus sa cross. Pag sinabi ni Satan, makasalanan ka, asa ng evidence mo? Nandun yung sa kamay ni Jesus, balot na ng dugo. Nailed on the cross, at walang mabasang anumang ebidensya. You are totally forgiven. At alam niyo ba, hindi na kontento si God doon. He did not only forgive us, He did not only declare us not guilty, inampun pa tayo. He made us children of God. Can you imagine? You became a child of God. Kaya sabi ng Bible, tinan nyo, but as many, sino nagsulat ulit ito? Si John pa din. Sabi niya, but as many as receive Him, to them, He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name. Now, how do you become a child of God? Based on that passage? By receiving and believing in Christ Jesus. So we were given the right to become His child. Now, nai-imagine nyo ba what it means? Bakit right to become children of God? Because it's just a picture of being adopted. Di ba? We were adopted. And alam nyo bang adopted child, you receive a new name, you receive a new inheritance, and you receive a new legal status. And the adoption could never be reversed. Yan ay based sa Roman law. Sa Roman law, kapag ikaw ay inampon, hindi ka pwedeng i-reject. Yung anak pwede. Yung totoong anak, pwedeng i-reject. Pero yung inampon, hindi pwede kasi pinili mo yan eh. Grabe, no? Now, para lang din, kaya sabi ni Paul, tinan nyo, yung word na adoption na yan, based on the Roman culture,
You have not received the spirit of slavery leading to fear again, but you receive a spirit of adoption as sons. Kaya, yung mga gender-sensitive na translation, as children, mayroon dahilan din yan. Kasi yung sons, sila yung may karapatan. No? Sa kanilang kultura during that time, sila yung may karapatan, yung sons. Kaya ginagamit yung word na sons, kaya I would prefer to use this translation just to understand that the treatment is that we have the right. No? Talagang yung rightful right ng isang anak na lalaki. Paano yung mga babae? Ganun din, isa na lang ang tingin sa atin as a whole. Are you following? So yun ang sinasabi niya. Kaya, which we cry out what? Abba, Father. Alam niyo, Apa, ganyan. Ang sarap ata nun. Korean yun. Pero, endearment yun para sa atin, sa mga Inglesero, daddy. Sa mga Pilipinan, mga Tagalog, tatay. Di ba? Dad, tay. Yung ganun ba? Parang, yung talagang, yung tay. Isipin mo yung tawag mong, kayo yung o kaya papa, mama, yung closeness na yon. Di ba? Kaya napaka-importante yon. Alam niyo, bakit kailangan natin maintindihan? Because sin may break our fellowship, but it does not break our relationship. Yun yung nagbibigay ng assurance sa atin. Naunawaan po? Di ba? Ang sarap isipin na, wow, kailanman, hindi masisira yung relationship natin. Hindi mababago na yon. Parang pag yung bata nag-disobey sa tatay, anak pa rin siya. Paano yung relationship pag nasira? Ano dapat ating gawin? Si John na naman. Si John, grabe, kinukompleto niya talaga Sabi niya, if you confess, sinama niya yung sarili niya kasi may mga nagsasabi na we don't need to confess our sins anymore. And sabi nila, because this writing was written to the, nung mga non-Christians, kaya yung mga Christians hindi na. Hindi. Kasama nga siya. If we confess our sins, and he was writing to the Christians, he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Gusto niyo ng Tagalog? Tingnan nyo kapag inamin natin ang ating kasalanan, kasi sabi niya ganon, siya ay tapat at karapat-dapat o matuwid na tayo ay patawarin sa ating kasalanan. Ang kapal naman ng mukha natin. Tayo na nagkasala, karapat-dapat na tayo patawarin. Hindi pwedeng hindi siya pagpatawad. Ba't naman ganon? Kasi nga, pag binasa niyo yan sa chapter 2, bayad na kasi. Pag hindi niya pinatawad, na dasang bagay na bayad na, hindi makatwiran. Tama ba? Dahil bayad na, makatwirang patawarin tayo. Grabe, no? Ang kapal talaga natin, no? Natin nyo. Tapos sabi niya, at di lang tayo basta patatawarin, lilinisan pa tayo sa lahat ng ating malikong gawa. Grabe ang Panginoong Diyos. Sobrang tapat. Minsan hindi ko talaga ito magagap Pero ano nga ibig sabihin ng confess our sins? Paano kung makalimutan ko? Ang ibig sabihin ng confess our sins, ito po, pag tayo bumalik sa Panginoon, we are agreeing with God na tayo ay nagkasala and we're turning away from it. Parang ganito, girlfriend mo, hinalikan mo, torrid. Sabi mo, Lord, mahal ko kasi siya Anak, hindi yan pagmamahal. Last yan. Hindi, Lord. Love ko lang talaga. Anak, last. Mag-a-agree ka ba sa akin o hindi? Pag nagkumpisal ka, nag-a-agree ka. Niya? At hindi mo na uulitin. Nasusundan. Andyan pa kayo? Yes. Yun ang ibig sabihin. Yung iba kasi sa atin, Lord, di naman ako nagsisinungaling. Hindi lang ako nagsabi ng totoo. Palusot ka pa Huwag na. You confess. You agree with God. When God says it's sin, it's sin. No, don't ever try to change the meaning or wag na. You agree. Yun ang ibig sabihin then, kasi pag hindi ka nag-agree, you will never turn away from it. Are you following? Kaya, as you read the scripture, you will discover, mali pala yun. Di ba? Sometimes, we're not worshiping, we're just venerating. The mere fact you're depending on someone else other than God, that's worship.
Di ba? Nakuha ninyo? Kunyari, tumalon kayo dahil isip nyo sa pag-New Year, tatalong kayo para lang tumangkad. Sabi, hindi, nakikitalon lang. Lalo yan. A fear of, believing in superstition is fear of demons. O di, kasalanan yun. Nakuha natin? Yung iba pa, nagpapaputok. Bakit ka nagpapaputok? Para mag-alisan yung mga demonyo. Ba't sa labas ka nagpapaputok? Tuloy nagpasukan sa bahay. Yeah. Kaya minsan, hindi natin napapag-isipan ng mabuti. Di ba? Kaya, nakuha ninyo? So, finally, what assures of our salvation? Ito na. Hindi ka na lang binigyan ng eternal life. You are not only forgiven from all of your sins, you are even adopted as a son. At hindi lang yon. Your whole nature has been changed. Kaya nga, you are a new creation. Can you imagine? Kasi the very nature, ang labo, talagang we are children of wrath. Kasi sabi ng Lord, kaya ang gagawin mo? And sabi ni Paul, kaya katulad din ng sinasabi ni Mami, makita nyo kay John din yan. Sabi niya, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Talaga bang wala na akong evil nature? Bakit nagagawa ko pa rin yung masama? Ganito yan, para maintindihan ninyo. Nung tinanong ako ng ganyan, sa awa ng Diyos, binigyan niya ako ng kwento. Magandang analogical para illustration. Sabihin natin si Renato. Siya ay si Don Renato Tupas. Hindi lupit, no? At etong batang ito, anong pangalan mo, iho? Ha? Carl. Si Carl ay isang batang pagpag. Alam niyo yung pagpag? Yung kumakain ng mga mga pinapagpag. Yan, mga tinapon na, mga leftovers, then shake ng ganyan, tulutuin ulit, kakainin. So, itong si Don Tupas, naglalakad at nakita si Carl. Sabi niya, kawawa naman. Iho, ba't mo kinakain yan? Sabi niya, wala po akong makain. Ay, nako. Ano pangalan mo? Carl po. Ano apelido mo? Ha? Ha? Dakuba. Sabi niya, naku. Iho, wala ka bang magulang? Ulila na po ako. Aampunin kita. So, inampon. Mula ngayon, hindi ka na si Carl Dacuba. Ikaw ngayon ay anak na ni Don Roberto Tupas. Dapat hindi, no? Kaya mula ngayon, ikaw ay si Carl Tupas. O, ano niya? Senyorito Carl Tupas. Bago naman. Ngayon, yaman mo na, Carl. Ang problema, si Carl, hindi pa sanay. Nung pumunta sa bahay ni Don Tupas, ang daming kubyertos. Kakain pa lang. Merong pang appetizer, merong pang dessert, merong pang entree, tas ang dami. May pang soup, ang daming kubyertos. Etong si Carl, pag upo pa lang, nilagtakan na kaagad yung manok. Gutom na gutom eh. Ito walang pagpagpagpag to. Sabi ngayon, nakita ninyo, anak, hindi ka na si Dacoba. Senyorito Tupas ka na. Hindi kanyang kumain. Gutom na po ako. Ay, naintindihan ko. Pero tuturuan kita ng paano kumain. Yung una, ito muna. Di ba? Simulan mo muna sa sopas. Tapos sunod, ito na. Dadayin sa'yo isa-isa. Ito gagamitin mo. Gutom na po ako. Siyempre sa simula, nag-a-adjust ka pa. Hindi mo pa alam ang bagong pagkatao mo. Na hindi ka na si Carl Dacoba, kundi ikaw ay si Senyorito Carl Tupas. Di ba? Nakuha niyo? Ganon din tayo sa Panginoon Diyos. We are a new nature. We have a new nature. We belong now to the kingdom of God. We belong to the family of God. But we were used to live doon sa mundo na napaka makasarili, walang pines,
puro sarilang iniisip. Kaya huwag kayong magtampo kung yung mga Christians minsan masama ugali. Dahil talaga naman masama ugali natin nung naging Christian tayo eh. Minsan nga mas mababait yung hindi Christian, tama? Bakit? Kaya nga hindi sila nagiging Christian kasi isip na mabait sila eh. Pag-isipan niyo mabuti. Kaya pero itong ang ganda. Since we have we are a new creature. Ito nga, when anyone is in Christ, ano sabi ulit? He is a new creation. Dahan-dahan, that new nature, lumalabas din sa atin. Kasi nature yan eh. Di ba? Now, ginamit din ni Peter yan. Si Peter affirmed the same principle. Sa papaanong paraan? In 1 Peter 1:22, sabi niya, you have been born again. For you to have a new nature as if you are again born. Tama? You started again from scratch. You are born again. Not of seed which is perishable, but imperishable. That is through the living and enduring word of God. Ano sabi niya? We have been born again. New birth produces new life. Nakuha? Kaya if there is new birth, there is new nature. If there is a change of course, if you have a new nature, you have a different direction, different preferences, dahan-dahan. And there is a change in our lives. Naunawaan? Hindi pa pwedeng manatili sa dati kasi may new nature ka na. Kumbaga kay Carl, meron ng Don Tupas na nagsasabing, anak, hindi ganyan. Hindi ganyan. Ganito ka na. Okay? Tuturuan ka, papaaralin ka na, di ba? Ite-train ka na. Ayun. So, dun po nagsisimula. Kaya sabi ni James, ito ang pananampalatayang totoo. Just like what we had during our recent series, di ba? James emphasizes the evidence of faith. Kaya sabi niya, even so faith, if it has no works, is dead, being by itself. The faith that we receive from God, because He is the author and the perfecter of it, ang faith na yan is not a dead faith. It is a living faith. Real or living faith produces visible changes. Kaya hindi sila magkakontra ni Paul. In fact, if you read again yung James, you would really see that James kept on emphasizing the impossibility of being a Christian. Paano ko nasabi? Tongue pa lang. Nobody can tame the tongue unless there is someone who will take over and change the heart, the very source. Di ba? Yun pa lang sa, yung idea ng faith, di ba? Yung that works. Ibig sabihin, faith na, merong resulta, may prutas. Tingnan yung ginamit niya. Si Abraham, naturally a man, a Jewish guy, a friend of God, tapos nag-produce ng fruit yung faith. Yung kabaligtaran, pinakita niya yon para contrast si Rahab. How did she express her faith? Grabe. Prostitute. Laging binabanggit. Rahab the harlot. Just to remind us, nung naging Christian yan, harlot yan. Wala siyang moral parang credibility para maligtas. Wala siyang moral credentials. Tingnan nyo, paano siya naligtas? Nagsinungaling. Nagtraidor sa kanyang sariling bayan. Pag-isipan nyo, babae pa siya. Di ba? Bakit? He just chose to be on God's side. Yun lang. Wala siyang pagmamalaki. Just to remind us na talaga ang kaligtasan natin, si God lang. Naunawan? Si Jesus lang. Pero, pag yung faith ay totoo, may resulta yan. Kaya eventually, si Rahab, di naman nanatiling sinungaling. Bakit? How did I know? Kasi ang bunga niya, si Boaz, a man of integrity. Nakita ninyo na mayroong laking pagbabago. Hindi ipapasa ang integridad dahil yung magulang niya ang nagpapasa nun. Madalas nanay pa nga. Tama ba? Tingnan niyo ang mga anak niyo. Kapag ang anak niyo masusungit, alam niyo na. Sorry. Now, balik tayo. Parang mangga yan. Yung mangga, di ba, magbubunga ng mangga. Tama? Pag hindi nagbunga yan, may problema yan. Baka meron siyang sakit, o kaya there is something wrong with the tree. Are you following? Kaya, may ebidensya. So how do we know
we are saved. Siyempre, yes, praise God, I'm saved because I have eternal life. God gave it to me. God has forgiven all my sins, past, present, future. God, as in, adopted me as His son. I'm now part of the family of God. Hallelujah. Now, I am a new nature. I'm a new creation. Praise the Lord. But how would I know na totoo yun? Na hindi ko lang kinukonvince yung sarili ko. Di ba? Kasi may ebidensya, yun sabi ni James eh. So John gave us also 3 tests to prove kung totoo nga yung ating faith. 1, doctrinal test. Ano yung doctrinal test? Do you believe the true gospel? Ano yung gospel? That whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Whoever loves the Father, loves the child, born of Him. These things I've written to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. Do you believe in Jesus? The Jesus of the Bible. Di ba? Yun ang importante. That you believe that everything He claims to be. Na siya ay Diyos, siya ang namatay sa cross para bayaran natin kasalanan, and He rose again from the dead. Yun ang pinaniniwalaan, hindi basta si Jesus lang. Kasi ang daming Jesus, may taga Jesus de la Peña, ang dami-dami ganyan. Jesus de la Paz, ang dami, pero siya ba yung Jesus? Kaya nga sabi ni Paul, sabi niya, sometimes you even believe that Jesus, when they preach another Jesus, a Jesus different from what we preach. Di ba? Kaya we need to be very careful. Naintindihan? Kaya, ang pangalawa is, ito po, moral test. May moral test. Sabi ni John, do you desire to obey God? For some reason, nagkakaroon ka ng desire to know His Word and a desire to obey Him. Kaya nga, my sheep know my voice, they follow me. Are you following? Yun isang nature ng sheep eh. Yun din ang nature na sinasabi ni John na, do you desire to obey God? Kaya sabi ng Bible, by this we know that we have come to know Him if we keep His commandments. Alam niyo, pag binasa niyo pa yan, sabi doon, do not be deceived. Those who are living in an unrighteous life, they are children of Satan. They are children of the devil. Kaya huwag kayo magpapalin lang. Those who live a righteous life, they are born of God. Kasi hindi mo pwedeng, may nature ka na ng Diyos. Tapos, yung pa rin tatahakin mo. Remember, Christianity is that Jesus Christ lives in us. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Kaya mayroong ebidensya, moral test. At ang panghuli is the love test. Ayan, itong pinakamabigat na test. Do you love other believers? Kasi nga, tingnan nyo, sabi ni John, the one who says he is in the light, yet hates his brother, is in darkness, until now. The one who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling block in him. But the one who hates his brother is in the darkness and walks in the darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. Now, alam niyo po, in the church, itong crucial. Ang love, hindi lang yung love na sentimiento. Yung love, unang-una, is understanding our roles in the body of Christ. If you read Romans 12, you have to discover your gifts and live according to your gifts. That's love. For example, kasi yung gift, you will serve. You will serve others. For example, gustong-gusto mong kumanta, mag-lead ng worship. Di ba? Gustong-gusto mong mag-lead ng worship. Service yan sa tao. Mabuti, masama? Mabuti. No? Ang problema, wala ka sa tono. Wala ka sa timing. Wala kang gift. Kung magli-lead ka, ano bang kantang kunyari yung Hand of Grace. Father, worthy of praise. Parang yung tao, nawala na, kailangan na talaga ng grace. Ano niyo? Naintindihan? Kasi kung pipilitin mo, hindi gusto ko talaga kumantay. Hindi yun ang paglilingkod. You are doing disservice to the body. Kaya kahit yung pagpapastor, hindi lahat pwede. May calling talaga eh. Gift din eh. Nakuha ninyo? Kaya ho, iniisip, ano ba yung gift ko? Ngayon, ganun din, may roles din tayo sa bahay.
For example, mga kababaihan, dito na ako makakaganti sa inyo. Kung kayo ay asawa, tandaan ninyo, if you cannot submit to your earthly authorities, how can you say that you're submitting to the authority of God whom you do not see? Yan ang nasisabi niya. Pag sinabi mong mahal mo yung kapatid, si Lord, pero hindi mo mahal yung kapatid mong nakikita mo, ano ka? Sinungaling. Ganon din sa D-group. Ganon din sa church. If we cannot respect our leaders na visible, and sasabihin mo, you respect God, malaki problema mo. Tama? Kaya ang test, love. How we treat each other. Kaya nga minsan nalulungkot ako mga Christians. Nag-uunahan pa sa parking. Di ba? Nag-uunahan pa sa upuan. Di ba? Yung senior citizen, inugawan pa. Nakuha ninyo? Now, huwag kayong mag-alala. Minsan talaga, dahan-dahan lang yan nagiging senyorito tupas. Pero, ang mahalaga, dahan-dahan yan magbabago. Huwag nating asahang bigla. Nakuha? Kasi, nandito pa tayo sa isang broken world. And sabi nga ng Lord, we will change from glory to glory. Alright? Now, alam niyo po, nakakatawa si Martin Luther, nag-struggle siya with fear of judgment. Kasi totoo lang, minsan doon tayo natatakot eh. Pagka naisip natin ng kamatayan, ano kayong harapin ko, Lord? Alam niyo, hindi masama magduda. Hindi masama minsan nagdududa ka kung maliligtas ka o hindi. Normal yon, nangyayari talaga yon. Kasi kahit si August Toplady, di ba? Ewan ko, dati ang basa doon, Toplady. Nung narinig ko isang pastor, Toplady. Kasi sabi ko, Toplady na lang, mas maganda pakinggan eh. Di ba? So, si August Toplady, siya yung nagsulat nung kantang Rock of Ages. Yung Rock of Ages, cleft for me. Yan. Nung mamamatay siya, sobrang takot siya. Takot na takot siya. Siya yung nagsulat ng kantang yon na ang kanyang pinangahawakan si God na Rock of Ages. Pero alam nyo, in fear, sabi niya, Lord Jesus, I know you are the only Savior, and I believe in you, but I am now afraid to face you. And God reminded him of that song. Same song that he wrote. At bigla siya nagkaroon ng kapayapaan. And he smiled and died. Nakuha niya? I don't know kung ano nakita niya. But one thing for sure, nakita niya si Jesus. Kaya siya napangiti. Now, si Martin Luther ganun din. He was so afraid of judgment. He confessed sins for hours. And yan ang ginagawa ng marami sa atin. Confess tayo na confess. Lord, patawarin mo na ako. Kasi natatakot mo ako. Paano kung di ako nakingin ng tawad? Di ba? But he punished himself. And he never felt peace. Until he read Romans 1:17. Ano meron sa Romans 1:17? The righteous shall live by faith. That salvation is received, not achieved. Nakuha? Binigay ito sa akin ng Diyos. Tinanggap ko ito. At yung pagiging anak, hindi ko desisyon yun. Desisyon ng Diyos yun. Nakuha? And God accepted me as His Son. And He forgave me of all of my sins. Siya rin nagbayad sa cross. Nakuha natin? And God gave us a new nature. And makikita nyo, kaya hindi tayo assured tayo because we saw the evidence, but the truth is, assured tayo because of the promises of God. And the Holy Spirit Himself will testify to our spirit that we are children of God. Are you following? Now, kaya naman, our faith in Him should cause us to walk in the light, to confess our sins, to obey His commands, and to love one another. Naunawan? Yun ang heart ng Diyos sa atin. So let me just end with this story, with this woman. She bought a ticket for a ship across the ocean. Mahirap lang siya, so nagbaon siya ng biscuits. Nagbaon siya. Tinatsaga niya, yun ang kinakain niya. Almusal, tanghalian, hapunan. Nakakasawa na. Nakita niya mga tao, grabe kung makakain sila. Grabe, buffet. Nakakainis. Enjoy nila yung biyahe. At nung huling araw na,
Nakita niya, sabi niya, magkano bang pagkain doon sa buffet? Sabi niya, kasama sa ticket yan. Kasama sa ticket, bakit? Hindi ka pa kumakain? Alam niya, huli na yun. Last meal. Ba, ang lungkot, di ba? And alam niyo, many Christians live like that. They have salvation, but never enjoyed the assurance that comes with it. Alam niyo, minsan nadapa tayo, hindi naman tayo naligtas because of our perfection. Naligtas tayo because we serve the perfect God. And Jesus, the perfect Son, died for us and rose again from the dead for us. And He lives in us. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Kaya mga kapatid, tandaan nyo ito ha, i-memorize na natin ito. And the testimony is that God has given us eternal life. And this life is in His Son. He who has the Son has the life. He who does not have the Son of God does not have life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Do you know you have eternal life? Not hope, not maybe, but no. Remember, God is so gracious that He saved us. Not because we're good, but simply because He is good. Kaya, alamin natin kung ano yung pinakakabayarang ginawa niya para lang ma-enjoy natin ang kaligtasan to. Next week. Okay? Next week. Kaya, balik kayo ha. Tapusin natin to. Pero ito lang pakiusap ko sa inyo. Basahin yung 1 John. Para lalo nyo maintindihan. At maintindihan, kaya pala ako ligtas. Kaya pala. Yan. Aside from what we discussed, napakagandang mabasa natin ng mabuti si Jesus. So tayo lahat muna yumuko at pumikit. Mga kapatid, for those who are not really sure, you don't need to pretend that you are sure. But if you have no assurance, you know, it's the Holy Spirit who will give you that assurance because He will testify to your spirit that you are indeed a child of God. But somehow you don't have that assurance. God is giving you this opportunity to receive Him as your Lord and as your Savior. To receive the very testimony of God that He is giving eternal life. And this life is in His Son. If you don't have Jesus yet, and you don't really understand fully what it means to have Jesus, now is the time to acknowledge, Lord, I need you. Lord, I received you into my life. And Lord, thank you that you did not only give yourself to me, but you also gave me life eternal. So kapatid, if God is speaking to you, be humble. Just raise your hand to the Lord. Ako po yun. Yes, yes. Huwag kang maya. Yes, yes. Hallelujah. Yes, yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, yes, yes. Those who raise their hand, Lord Jesus, come into my life. I accept you as my Lord and as my Savior. There is no one else who could really save me but you. And thank you for dying on the cross for my sin. Thank you for forgiving all my sins. Thank you, Lord. Not only that you forgave me, thank you that you rose again from the dead and even gave me the right to become part of your family. Thank you, Lord. And thank you, God, that you're giving me a new nature, a nature that belongs to eternity, belongs to you, a nature that belongs to heaven. Hallelujah. Lord, we love you, we praise you, we honor you. We thank you for the eternal life that you have given me. In Jesus' name, hallelujah. Amen and amen. God bless.